Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 27 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng mga talata.
In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, came this word unto Jeremiah from the Lord, saying, Thus saith the Lord to me, Make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck, and send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah, king of Judah. Well, the title of our topic for this morning is Bonds and Yokes. Para lang po magkaroon tayo ng clear idea, dito po sa ating mga talatang pag-aaralan, ito po posibleng gathering ng mga messengers ng iba't ibang bansa. Kaya kung bakit sinabi po ng Bible dito sa later part ng verse number 3, which come to Jerusalem unto Zedekiah, king of Judah. Ito po yung mga messengers na pumunta dito po sa lugar na ito, na kung saan parang ito po yung kanilang pagtitipon-tipon. At ito po yung pangyayari na kung saan ginamit po ng Panginoon si Prophet Jeremiah as a visual aid para iparating at ipaalala sa bawat bansa yung mensahe po ng Panginoon. Kasi kung titignan po ninyo, sabi ng verse number 2, balikan lang po natin kasi dito po natin hinango yung atin pong paksa o yung atin pong topic sa atin pong pinag-aaralan. Sabi po ng verse number 2, Thus saith the Lord to me, Make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck. So alam naman ho natin ang ibig sabihin nito pong bonds and yokes. Ano po? Sa bagong tipan, pinaliwanag din po yan ng Panginoon na kung saan ito po ay merong isinasalarawan. So mga kapatid, ayoko pong maging parang ang dating nito parang spiritualizing. Pero ang totoo, hinanap ko po yung ibig sabihin niyan o mensahe niyan patungkol po doon sa ipinagawa ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Yun po talaga ang lumalabas. Yun po talaga ang gustong iparating ng Panginoon para po sa bawat bayan na nakapaligid sa bayan po ng Jerusalem. Kaya nga ito ho yung atin pong magandang pag-aralan. Unang bagay na nais ko pong ibahagi mula po dito sa ating mensaheng pinag-aaralan. Number 1, it's a message of ownership. Kasi pinakikita ng Panginoon, ito pong si Prophet Jeremiah, propeta siya, kasi ang dami ho mga propeta na nakapaligid sa kanila, kaya nandyan din po yung mga false prophets. Kung inyo pong mapag-aaralan pa, ito pong chapter na ito, and even yung previous chapter, sa chapter 26, may mga propeta na nagsasabing, na kung tutuusin, yun naman po puro kabulaanan. Laging taliwas po yun sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga, parang ang gustong ipakita ng Panginoon dito, na itong si Prophet Jeremiah, ito lang yung kanyang propeta. Hindi ho yung mga propetang naglipa na sa paligid. Parang sa panahon din ho natin ngayon. Hindi naman ho lahat ng may hawak ng Biblia, sigurado ho tayong sa Panginoon. Hindi naman ho lahat ng nagtuturo o nagsasalita patungkol po sa salita ng Diyos, masasabi ho natin talagang yan po sinugo at inatasan ng Panginoong mangaral. Yung iba po kasi, mga kapatid, alam naman ho natin, ginagamit yan ng kaaway para iligaw yung mga tunay na mananampalataya sa dapat nilang maging pananampalataya. Kaya nga, wag ho tayong pumayag na madaya tayo ng kalaban. Wag ho tayong pumayag na basta-basta na lang tayo nakikinig kung kani-kanino patungkol po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda po, kilalanin natin, alamin muna natin, baka mamaya yan po nagpapanggap lamang. Mga kapatid, alam naman ho natin na meron pong ganyang kaparaanan ang kaaway na ginagaya niya yung mga bagay na para sa Panginoon. Yung mga nagtuturo, yung mga sinasabing salita ng Diyos. Kaya nga, ito po ay mensahe ng Diyos sa bawat bansa na nakapaligid sa kanila, na kung saan sila po ay kumbaga mag-ingat sa mga mensaheng kanilang tinatanggap, baka mamaya ito ay galing sa mga false prophets. Kaya sabi ng Panginoon sa verse number 2, Thus saith the Lord to me, Make thee bonds and yokes, and put them upon your necks. So ibig sabihin, magpapakilala ito na ikaw ay aking propeta. So ito po yung dapat nilang pakinggan. Kung ano ang sasabihin ni Prophet Jeremiah, kung ano po yung babanggitin sa kanila na sinasabi ng Panginoon, yun lamang ang kanilang pakikinggan. Kasi nga, ito po yung nagpapakilala na ito po yung pag-aari ng Diyos. Yun po ay magtatrabaho lang sa kanya. Hindi ba't pag nilagyan niya ng yoke, meron pong umaangkin dyan. So, hindi naman po pwedeng naka-yoke yan, naka-bunch yan ng leather strap, and then yung wooden yoke na nakalagay sa lieg, sa taas at baba, tapos walang may-ari. Mga kapatid, imposible ho yun.
So, kailangan yun magpakita ng kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. At ang sabi ng Bible, itong si Prophet Jeremiah, pinakikilala ng Diyos na kanyang propeta. Siya ang kanyang master. Yung master nitong si Prophet. So, kaya nga mga kapatid, yan ho yung dapat nating makita dito po sa ating pinag-aaralan. And then number 2, not only a message of ownership, but also it's a message of obligations. Alam naman ho natin na ang yoke ay nagre-representa ng trabaho. Dapat tayo merong gawin. Parang ang gusto ring sabihin ng Panginoon, not only doon sa mga nations, na binanggit dito, and even to the kings. Sabi ho ng talata, even si Jeremiah, nire-remind din ng Panginoon na meron kang dapat gawin. Meron kang trabaho na dapat i-accomplish sa iyong buhay. Mga kapatid, naniniwala po ako, hindi lang ho tayo kalooban ng Diyos na maligtas. Hindi lang ho kalooban ng Panginoon na tayo po ay bigyan ng eternal life. Ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling sa kalangitan. Kundi ang kalooban din po ng Panginoon sa atin na habang tayo po ay nabubuhay pa, dito po sa mundong ito, mga kapatid, meron tayong misyon na dapat i-accomplish sa ating mga buhay. Ano po yun? Hindi ba inatasan tayo ng Diyos na mangaral? Inatasan tayo ng Panginoon na ibahagi yung kanyang ibanghelyo, yung daan ng kaligtasan, dahil kung tutuusin mga kapatid, wala namang ibang gagawa nito. Kung babasahin natin, yung talagang context, ng Matthew chapter 28, malinaw po roon na ito po'y iniatas niya sa lahat, sa bawat mananampalataya, sa mga tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat maging klaro po ito mga kapatid na kung tutuusin, bawat isa po sa atin ay meron tayong pananagutan patungkol po sa Ebanghelyo. Sabi nga ho ng Biblia, tinanggap natin ng libre ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa atin. So, ganun din po ang ating gagawin. Ibabahagi din natin ng libre sa mga tao. Kung paano tayo naligtas, yun po ang ating magiging obligasyon sa iba. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, napakahalaga na ito po'y maramdaman at maintindihan ng bawat kapatiran na meron po tayong pananagutan sa harapan ng Diyos sapagkat hindi ho tayo tinawag na Kristiyano lang na papunta sa langit, kundi Kristiyano tayo dito po sa lupa. Ang ibig ko sabihin, tayo po ay light. Tayo po'y liwanag, ilaw ng sanlibutan. Tayo po ay asin. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat yung buhay natin kakitaan ng sinyales na tayo po ay merong naging kabuluhan sa mundong ito. Kung tayo po'y ilaw, makita ng paligid natin na tayo po'y nagliliwanag. Kung tayo po ay asin, malasahan at maramdaman tayo ng mga taong nakapaligid sa atin na merong alat sa atin pong buhay. So kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, ang kalooban ng Diyos ay hindi lang po tayo tawagin sa paglilingkod, kundi meron tayong misyon na dapat i-accomplish sa atin pong mga buhay. Sapagkat ang nilalarawan po ng bonds and yokes ay obligasyon, responsibilidad mga kapatid. Kaya nga wag ho nating makalimutan na bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayanan para magamit sa gawain ng Panginoon. Nasa atin po ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, kaya tayo naligtas dahil sa biyaya. Tama po ba? Kaya ho tayo nakapaglilingkod dahil sa biyaya. So sa makatuwid, kaya ho ang biyaya ng Diyos sagana sa buhay natin, hindi lang ho para sa pagliligtas. Tapos na po yun Ligtas na tayo Kaya patuloy na sumasagana ang biyaya ng Diyos sa buhay natin sa kadahilan ng gusto niya po tayong gamitin. Kaya nga mga kapatid, wag ho nating sayangin. Yung biyaya na yan na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon araw-araw. Ngayon, marahil ang kadahilan ng iba, hindi na namin kayang magpaliwanag. Hindi na ho namin kayang lumakad pa kagaya ng mga nagagawa ng iba. Pero sa ibang kaparaanan, mga kapatid, hanapin po ninyo kung paano kayo pwedeng maging kagamit-gamit pa rin o maging bahagi pa rin ng paglalapit ng kaluluwa. Nandyan po, nasuportahan natin yung gawain. Nandyan po na ipagamit natin yung ating mga lugar. Nandyan po na tayo tumulong sa mga manggagawa, sa mga nangangaral, sa pastor, sa mga worker na ginagamit ng Panginoon. Nandyan po na suportahan natin yung mga programa at proyekto na talagang naglalayong ipangaral at ibahagi ang kaligtasan sa mga tao. Mga kapatid, marami pang kaparaanan. Kung maghahanapin pa rin natin ang pwede nating maging partisipasyon o contribution para po sa usaping paglalapit ng
kanyang kaluluwa. Mahalaga po kasi mga kapatid na tayo po ay humarap sa Panginoon na nagawa po natin yung kanyang kalooban para po sa ating mga buhay. Yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least, here we see is the message of opportunity. Kasi ito po ang sabi ng Bible in verse number 2, "Thus saith the Lord to me, make the bonds and yokes and put them upon your neck." So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, ito po ang mangyari. Yung tayo po magamit. Kasi pwede namang hindi sundin ito ni Prophet Jeremiah. So, parang tayo rin po, naririnig natin ito madalas, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Mga kapatid, alam naman ho natin na yan kumbaga, bantad na sa ating lahat. Marahil alam na ho yan ng mga kapatiran na hindi ho dapat pinababayaan ang pagkakatipon. Ibalik natin yung nararapat para sa Panginoon. Bring your all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. So, ibig sabihin, yung pagdalo, yung pagbabalik ng atin pong ikapo, ng ating offering, iniutos yan ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, lahat ng yan, kahit yung iba pa, ng mga talata na nagtuturo sa atin na ito ang dapat nating gawin, kung tutuusin, yan ay hindi na po para sa Panginoon. Mga kapatid, aanhin ng Diyos ang oras natin. Siya po ang may-ari ng oras ng lahat. Aanhin ng Diyos yung pera natin. Siya naman ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Aanhin ng Diyos yung mga gagawin natin sa Kanya na kung tutuusin, kaya niya namang utusan ng iba. Kahit nga ang hayop, kaya niyang pasunurin. Ang kapaligiran, ang hangin, init, araw, lamig, lahat susunod sa Panginoon yan. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Pero bakit ang Diyos pilit na iniintay at hinahanap yung magagawa natin para sa Kanya? Kasi nga mga kapatid, kung tutuusin, ang lahat ng yan ay hindi para sa Kanya. Ang lahat ng yan ay para sa atin. Sapagkat gusto niya tayong pagpalain, gusto niya na yung pagpapala na yon maging makatuwiran. Hindi naman ho po pwedeng wala ho tayong ginagawa, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tapos gusto natin ng blessing. Mawawala ho doon yung sinasabing righteousness. Kumbaga, ang Diyos basta na lang nagbibigay ng kung ano yung gusto niya. Mga kapatid, ang Diyos natin matuwid. Ang Diyos po natin Diyos ng katuwiran. Ang Diyos po natin Diyos ng kaayusan. Hindi niya ho gagawin na yung mga mamamatay tao, bibigyan niya pa ng kayamanan, pagpapalain niya pa, papahabain niya pa ang buhay. Yung mga tao hindi naman sumasamba sa Kanya at sa Diyos-Diyosan sumasamba, pagpapalain pa niya, papahabain pa niya ang buhay. Bibigyan niya pa yung lahat ng gusto. Mga kapatid, hindi po ganun ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay matuwid. Kaya nga, kung bakit tayo inaasahan ng Panginoon na magamit at makapaglingkod, kasi nga, yung buhay natin ay gusto ng Panginoong pagpalain. Yun ho yung kalooban niya para sa atin, mga kapatid. Di ba't anong sabi ho ng Bible? "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So yun ho yung kalooban ng Diyos kay Prophet Jeremiah. At marahil, yun din po ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga, ang nakikita ko po rito, kapag tinitignan natin yung gawain, ang makita natin, opportunity. Wag ho natin tignan na kapag gawain na naman, burden. Mga kapatid, pag ganyan ang pananaw natin, hindi ho tayo pagpapalain ng Diyos. Kasi para sa atin, parang pabigat ang gawain Para sa atin, parang pahirap yung gawain, gastos. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi gumagastos? Sino ba sa atin ang hindi nahihirapan? Sino ba sa atin ang hindi kumbaga, dumadaan sa pagsubok at problema sa buhay? Lahat naman tayo, merong pinagdadaanan. Pero iba lang ang espiritu natin pagdating sa gawain, sapagkat para sa amin, malayo man, mahirap man, mabigat man ang sitwasyon, opportunity ang makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga, yan ang nakita ko dito po sa mga talatang pinag-aaralan po natin. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na maintindihan natin na ano ba ang gusto at layunin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Hindi tayo binigyan ng ministry para maghirap. Hindi tayo binigyan ng ministry para pabigatan sa buhay. Hindi tayo binigyan ng ministry para maging abala yung ministry sa mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Mga kapatid, ito po ay opportunity. Para po sa akin, sa pagkaintindi ko, opportunity yan na ang buhay ni Prophet Jeremiah magagamit ng Diyos sa iba't ibang bansa. Imagine po ninyo, ang daming makakakilala sa Kanya. Ang daming mga taong makikinabang sa buhay niya. So, ganun din po. Kung tayo'y maglilingkod, naniniwala ako, hindi lang para pagpalain tayo, kundi para tayo maging instrumento ng Panginoon sa iba pang mga tao. Pwedeng ang buhay natin makahamon, pwedeng ang buhay natin magdala sa kanila sa mas lalo nilang maging buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, napakahalaga
na naiintindihan ho natin yung ating kalagayan sa paglilingkod. Kaya nga para po sa ating paglulundo, ito po ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Sabi ho ng verse number 5 sa chapter 27 pa rin, I have made the earth and the man and the beast that are upon the ground by my great power and by my outstretched arm, and have given it unto whom it seemed meet unto me. Well, mga kapatid, pinapaalala lang sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang may-ari. Ang Diyos ang may magagawa. Kaya nga mga kapatid, para po sa ating lahat, nawa sana talagang tunay pong naintindihan natin ang mensahe ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po? Ang ating pong trivia, ano po yung ginamit ng Panginoon na gustong ilagay ng Diyos kay Prophet Jeremiah sa kanyang liig? Ano ho? Ano po yung bagay na yon? Ano ho? Na binanggit ng verse number 2 patungkol po sa gustong maging mensahe ng Diyos sa mga bansang nakapaligid sa Jerusalem. Ano po? Ipinalagay ng Diyos kay Prophet Jeremiah sa kanyang liig. Well, yan po ang ating trivia for this morning. Well, ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon. Medyo nagkaroon po yata ng kalituhan yung mga sumagot sa trivia natin. Liliwanagin ko po. Ang tanong ko po kasi sino yung may gusto na patayin ito pong si Prophet Jeremiah? Ano po? Hindi po yung princess. Hindi ho yung mga prince. Ang gusto pong pumatay yung mga priests, yung mga false prophets, at yung mga tao. Na sinabihan niya na kayo magiging kagaya ng Shiloh, okay? Yung magiging devastated, masusunog, matutupo, parurusahan. Yun ang mga gustong pumatay kay Prophet Jeremiah. Samantala, dinala nila sa mga prince, para hatulan itong si Prophet Jeremiah. But unfortunately, para sa kanila, pero kay Jeremiah naman, parang luckily, bagamat hindi ho tayo naniniwala ron, so, hindi ho siya pinarusahan sapagkat ang sabi ng mga prince, hindi naman siya nagsalita ng mali. Yan naman yung sinabi ng salita ng Panginoon para sa atin. Kaya nga ang tamang sagot, prophet, priest, and false, yung mga tao, yung mga people and tao. Yan yung tamang sagot, mga kapatid. Kaya, ito po ang mga nakasagot ng tama. Ito ho ang top 3 at parang hanggang top 3 lang yata yung sumagot. So wala hong 3, wala hong 4, 5, up to 10, walang sumobra. Ayan. Mga kapatid, paalala ko po, pakinggan nyo mo ng maigi yung trivia bago kayo sumagot. Baka mamaya kasi may mga naka-ready na kayong naka-type, bigla nyong napindot, mali pala yun. Ang masaklap niyan, dahil kayo po nauna, ginaya kayo ng iba. Ayan. So minsan mahirap po yung nanggagaya. Mga kapatid, pakinggan nyo po munang maigi. So ito po ang top 3. Number 1 ay si Sister Gypsy. Ayan, good morning Sister Gypsy. Congratulations. And then ang number 2 ay si Mami. Ayan, Sister Len. Ako, Mami. Number 2 ka Yan na. Nalagay ka sa number 2. And then ang number 3 ay si Ninang Kiten. Ako, congratulations. Palakpakan ho natin silang tatlo. Sapagkat sa dami ng nagsunuran na yung iba. Mga kapatid, pakinggan po ninyo muna maigi yung tanong. Yung trivia. And then, tsaka ho kayo sumagot. Hindi ho porket may nauna, tama na yung nauna. May sumagot ho ng una kaya lang, yung naging sagot ho ng una, nilid ho kayo doon. Kaya sabi ko sa inyo, may mga pinag-aaralan tayo, mga tunay na propeta at mga false prophets. Kaya wag ho agad kayo basta sasagot. Siguraduhin nyo muna yung tanong o kaya yung trivia kung alin po doon. Ayan. So, ganun pa man, yung mga sumagot ng princess, gusto ko pa rin po kayong palakpakan. Kasi po, sumagot pa rin kayo. Nag-effort ika nga. Nag-participate pa rin. Kaya lang po, mga kapatid, hindi po yun ang tamang kasagutan. Ayan. So, kaya again, so paalala po sa atin yan sa lahat. At ito po, ang mga gusto nating batiin ngayong umaga. Good morning kay Sister Kim Abordo ng Letre. Ayan, kasama natin si Kim. At maging si Sister Gina Bometivo, dyan naman sa may Bagong Barrio. Good morning, Ate Gina. And maging kay Sister Zena Bonacua, mula po yan sa East Bagong Barrio. Naku, na-miss natin itong pamilyang ito. Ilang linggo na rin din sila nakakasama sa church. Ako, na-miss na namin kayo, Sister Zena. God bless sa buo ninyong family. And kasama rin po natin si Ninang Ana Lacuna
mula po dyan sa Fairview, Quezon City. At masaya tayo dahil meron po siyang kasamang kaibigan, si Ma'am Jinky. Ayan, good morning po Ma'am Jinky. At sana po kayo po'y nag-enjoy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami po masaya rito dahil alam po namin na kayo po nandiyan at nakinig ng salita ng Panginoon. Sana po maulit po ito Ma'am Jinky ha. God bless po sa inyo. Thank you po. And kasama rin natin si Ate Milen de Lara ng East Bagong Barrio. Ayan, good morning. And maging kay Brother Ariel Ilalin Jr. mula naman po sa Vietnam. Ayan, good morning Brother Ariel. Naway ingatan kayo dyan ang Panginoon. And thank you rin kay Sister Rica Ranalan, kay Pastor Chris Baculpo, dyan po yan sa Calbayog, sa Samar. Good morning sa inyo dyan. Naway ingatan kayo palagi ng Panginoon. Salamat sa pag-join. At maging kay Ate Josephine Charano ng Pangasinan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And syempre, kasama pa rin natin si Sir Anisa Dakutanan ng Samar. Ayan, Karanas ba yan? Ako, nasa Karanas ba siya? Parang alam ko, mahirap ang signal doon Pero salamat na lang kahit paano pinipilit pa rin niyang mag-join sa atin. Thank you, Sister Anisa. And gusto natin batiin ng happy birthday si Kuya Joe Trinidad. Ayan, Kuya Joe. Good morning dito sa Pilipinas. Happy birthday dito sa Pilipinas. Pinadadala namin dyan sa iyo sa Dubai. Ayan. Tama ba ako? Dubai si Papa mo at Sarah, no? Dubai. Ayan. So, happy birthday, Kuya Joe. At sana patuloy kang palakasin ng Panginoon. Lagi kang ingatan, biyayaan ng maayos na kalusugan ng katawan. So, sobrang alam ko kung paano ka pinagpapala at ginagamit ng Panginoon. God bless sa iyo, Kuya Joe, at sana'y gamitin ka pa ng Panginoon yan, hindi lang sa trabaho, hindi maging sa salita rin ng Panginoon. At gusto rin nating ipaalam, na ngayon ang wedding anniversary nila Sister Joy and Brother Michael Pereira. Ayan. So, happy wedding anniversary, Brother Michael and Sister Joy. Sa inyong dalawa, inaway, patuloy kayong patamisin ng pagsasama ng Panginoon. Sa inyong pagsasama bilang mag-asawa at patuloy kayong pagpalain ng Diyos at gabayan, ingatan sa lahat ng inyong mga hakbangin, sa inyong mga desisyon, sa inyong mga ginagawa sa buhay. Patuloy kayong ingatan at bigyan ng kalusugan ng Panginoon. And more blessings pa sa inyong mag-asawa. Happy wedding anniversary, Brother Michael and Sister Joy. Yan. Na sila po ay nasa Oman. Pag-pray natin palagi yung kanilang family. And wag ninyo makalimutan, mamaya meron po tayong prayer meeting alas 7 ng gabi at sa linggo, ito na po yung ating Thanksgiving. Mga kapatid, yung mga wala pang envelope para magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, makipag-coordinate na lang po kayo sa mga leaders natin sapagkat yung mga leaders po natin ay binigyan po natin ng mga envelopes na pwedeng ipamigay sa mga kapatid natin sa iba't ibang outreaches natin. Kaya yung mga wala pa po na gustong magpasalamat, tandaan po ninyo, napakarami nating dahilan para pasalamatan ng Diyos. Marami tayong tinanggap na blessing sa buong taon na ito, kaya wag ho nating makalimutan na sa Sunday, ito ho yung araw para ibalik natin ang ating buong puso at taus-pusong pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon, sa lahat ng benefits na tinanggap natin sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, sama-sama natin pasalamatan ng Panginoon sa darating na linggo. Again, sa lahat po ng mga nag-join ngayong umaga, maraming po salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your
winds fall into the sea, though tempests may rage